Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Saying guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure nakasubscribe ka, click the notification para updated na sa mga tutorial natin. Kasi guys, magandang umaga, magandang tanghali, madahapon, madagabi, kung anong oras mo ito na papanood itong video to. Meron po sa inyo guys na i-share po na about po sa lead acid po na battery guys. Paano nga ba siya guys na hindi masira para maging lifetime po siya guys? Meron po tayong example po na battery. Itong battery na po ito guys binigay po ito ng kaibigan ko po guys sa simbahan guys, sa membro po namin. Napakabait po niya guys kasi binigyan po niya ako ng battery guys. Itong battery na ito guys 12 volts po siya guys Kadalasan po yung ganitong battery po, ginagamit po ito guys sa motor po, yung ganitong battery guys. Meron pong nakakausap po guys at narinig po dito sa amin yung battery po nila guys na lead acid po sa motor po nila guys. Ilang buwan lang po or isang taon lang po, nasisira na po yung battery po nila guys. Ito lang po yung ginagamit ko po para hindi po masira po yung battery na ito guys. 4 na buwan na po ito guys sa akin pero ngayon okay na okay pa po siya guys. Goods na goods pa po siya, hindi pa po nasisira guys. Depende po sa inyo kung yung battery na lead acid po nyo kung 12 volts po siya or 24 volts. Marami pa rin po na ako guys na nakakausap po at narinig po. Yung once na meron po siya nakita po sila guys na battery po sa owner, van, bus, kotse. Once na meron po sila guys na nakita po na battery po, kapag isa po yung nakita po nila guys na battery po, ang pumapasok po sa isip po nila guys ay 24 volts na po. Hindi po yung guys. Katulad po nito guys, kapag isa lang po yung nakita po yung na battery po na nakalagay po 12 volts, 12 volts lang po siya guys. Kasi nga po isa po siya. Kaya lang po siya guys na naging 24 volts. Kwentahin po natin guys. 12 plus 12, 24 siya. Kailangan po guys ng dalawang battery na ito guys. Kapag meron po nakita po na dalawang battery po sa kotse, van, bus, 24 volts po yung guys Hindi porket guys na malaki po yung battery po sa kotse, bus, van, kasi malalaki po yung mga battery po yun ay 24 volts na po. Hindi po yung guys, kailangan pa po ng dalawa po. Hindi po tulad po sa lithium, tsaka po sa LiPo4. Once na meron po na ito po na malaki po, meron po siya guys posibilidad po guys na maging 24 volts. Hindi niya po kailangan po ng dalawang battery po guys. Hindi pa tulad po sa lead acid po, kailangan pa po guys ng dalawang battery po para po maging 24 volts po siya. Ito lang po ginagamit ko po. Paano pa siya ilagay po sa battery? Ito po negative. Lagay po natin dito sa minus. Depende po sa inyo kung ano po yung nahin po nyo. Yan. Nakita po nyo dito guys, meron po siya guys na karga. Ayan, dalaw lang po yung hindi po niya nalagyan po ng green. 12.7. Ibig sabihin po itong battery na ito, okay na okay pa po siya. Kapag 12 volts po yung battery po nyo, ito po yung voltage po niya. Yan. Yan po yung voltage po niya guys makita po nyo dito guys, ang ginagawa ko po dito para hindi po siya masira, ang tinitignan ko po dito na voltahe kapag malalobat na po siya, 10.07 volts. Kasi po, 50% na po siya. Hindi ko na po siya ginagawa po na 11.97 volts. Hindi ko na po siya pinapa-11 kasi po, doon na po may sira po yung battery na ito guys. Yan. Lalo na guys kapag naging 11.59 volts na po siya. Sirang-sira na po siya. Mahirap na po siya guys na makarecover guys sa pag-charge po, sa pagkakarga po guys. Kapag ano naman guys, 24 volts po yung battery po nyo, gagamitan din po kayo ng ganito guys. Ang ano po niya guys, ang kadalasan po na ginagawa ko po sa 24 volts, hanggang ano lang po siya guys, 50% din po. 24.45 volts lang po siya. Hindi po kasi katulad po sa lithium, tsaka po sa LiPo4, hindi nyo na po kailangan po siya bantayan kasi po, meron po siyang BMS. Kahit na malawbat mo yung battery po nyo, hindi po siya guys na masaside po yung pagkalawbat po nyo. Kumbaga, hintoy niya na po yung
yung battery po para po hindi po siya malobat guys ha. Yun po yung kagandahan po sa lithium na battery po tsaka po sa LiPo Offer na battery guys. At ganoon lang po siya guys na kadali po na gagawin po niya para po mapatibay po yung battery po niya at maging lifetime po siya guys. Meron po ako sa guys na ipapakita po na example po na tricycle na meron po siyang voltmeter guys. Napapanatili po niya guys para po hindi po masira po yung battery po ng motor po niya. Papita ko po sa inyo guys, motor po ng pastor ko po yun. Punta na po tayo doon. Tara, let's go! Ito guys yung example natin. Motor po ng pastor namin. Napaka ganda po ng motor po niya. Yan. Ito guys, start natin to. May papaliwanag po ko sa inyo na about po sa voltage po niya. Video natin guys. Di bali guys, kita natin nyo naman po sa pastor ko po. Napakaganda po ng motor niya guys. Dito na po tayo sa motor niya. Nakita po nyo, meron na po siya guys na voltage guys. Simula nagkamotor po siya, meron na po siya na voltage pero hindi po niya na alam basahin guys. Meron po sa kanya na shiner po. Kapag burn out po dito sa amin, syempre malobot po yung cellphone niya. Kung ano man yung i-charge po niya, pupuloy niya para magamit niya guys. Kasi ito guys, meron po siyang saksakan po para po makapuno. Isa lang po yan guys. Pwede niya pong i-open yan guys. Siyempre, kapag hindi umaandar po yung motor niya, may posibilidad po na malobat guys. Meron po sa kanila sinadjust po na voltahe guys. Kapag ganong voltahe, hihintayin niya na po, hindi niya po gagamitin para po hindi po masira po yung battery at malobat guys. At least 50% po yung guys yung sabi ko po sa kanya na voltahe guys. Mas mada po yung bibilin po yun na voltage po, meron na po percent dito or tsaka meron po siya kasama na voltahe guys. Kahit na makalimutan po yung voltahe, basta maita po nyo na 50%, huwag nyo na po gagamitin po yung guys para po hindi na po masira po yung battery nyo na lead acid para po i-charge nyo na po guys. Okay naman po siya guys na umaandar sana. Ayun hindi na po kailangan na bantayan po yung guys kasi na po kumakarga na po siya. Yun po yung pinakaiba po nakalagay sa motor guys na hindi kinakargahan guys. Meron pala ito guys sa features itong lead acid po na pag nilagay po yun sa motor o sa kotse, meron po siya guys na parang BMS. Kapag puno na po yung battery po, full charge na po, hindi na po kailangan guys na ma-overcharge po siya. Hindi niyo na po kailangan na tanggalin po sa motor para po hindi po siya guys na ma-overcharge guys. Kasi meron po siyang alternator guys. Pero kung sa battery na lithium, tsaka po battery po na LiPo Offer, meron po siya guys na BMS po na 2-in-1 po. Sa isang BMS po yun, once na mapuno na din po siya, full charge, magkakatot na po siya, hindi niya na po pipilitin po na punain po yung battery para po hindi po siya masira. Tsaka po yung isa pa po niya kasi po 2-in-1, kapag alam niya na po na malapit na po malobat, meron po siya guys na kalahati po na gagawin para po hindi po masira po yung battery. Hindi niya na po pipilitin po na masira guys. Marami po kasi ako nakita po na kaibigan ko po na meron po tricycle kasi nga po trabaho po nila tricycle driver. Meron po silang ganito guys. Hindi po nila alam na basahin po yan kaya nasira po agad yung battery po nila guys. Minsan nga po, ilang buwan lang po or isang taon na po, naisira na po yung battery po nila. Hindi po nila alam kasi guys na gamitin po nito. Yung iba po kasi guys, kahit na hindi po ma-under po yung sasakyan po nila, motor, van, bus, ginagamit po nila ito guys. Hindi po nila alam, malolobat na po guys. Pati na rin po sa mga badya po dyan guys, kung wala po silang voltmeter, kasi meron din po na nakausap po na kaibigan ko po, tinanggal po nila yung built-in po na nakalagay po na USB po na saksaan po para po mapagkarga sa cellphone po nila guys. Tinanggal po nila kasi daw po nagbabawas. Hindi po nila alam guys, kapag gumamit po tayo ng ganito, mapapanatili na po natin guys yung battery po natin na hindi masira guys. Basta yung sinasabi ko po sa inyo na voltage po na pinakita ko po sa inyo na chart po. Yun po yung sundan po nyo guys para hindi po siya masira. Yung at least
50% po ng 24 volts po yun na lead acid na battery or 12 volts na battery guys na lead acid guys. Yun lang guys yung share ko po sa inyo. Bago nga pala guys na matapos itong video na ito, meron po sa inyo guys na i-share pa po guys na kwento tsaka po isa pa pong tips guys. Unahin muna natin guys yung tips. Dito sa voltmeter na ito guys, hindi lang po siya guys na voltmeter lang guys. Meron din po siya guys na nagawa din po. Open natin. Yan di ba? Gumagana na po itong motor na ito. Paandarin natin. Pag nakita po nyo guys na hindi po siya kumarga, example ito guys. Yan. Yan Yan. Pag nakita po nyo guys na hindi po siya nadagdagan po ng voltahe, kung may percent man yun sa inyo, magtaka na po kayo guys kasi nga po sira na po yung alternator nito guys. Patayin na po natin yan kasi hindi na po natin gagamitin yung voltmeter. Yung ikikwento ko naman po sa inyo guys bago matapos itong video na ito, meron po sa amin po na nagpunta po na sundalo. Meron po dala na napakalaki po guys na battery guys, 12 volts po, pan-solder po yun na lead acid guys. Nasira po nila yun guys, pina-repair po sa amin. Ayun, naayos ko nga po kasi nga po ang ginawa po nila kaya po nasira. Nalobat po nila guys kasi nga po ginagamit po ng mga sundalo po sa bundok. Ginagamit po nila guys na pangkarga po ng cellphone, flashlight. Doon na din po sila guys na nag-iilaw. Siyempre po napakadilim po kapag wala pong ilaw, lalo na po guys sa cellphone, wala po sila guys na komunikasyon po sa trabaho po nila, lalo na po sa mahal po nila guys. Kaya napaka-importante po guys na meron po tayo ganito guys, kapag meron po tayo na battery po na lead acid guys. Yun lang guys yung share po sa inyo. Pa-share po ito mismong video sa mga kakalain nyo guys na meron pong battery po na lead acid na wala pong ganito guys, para po mapanatili po nila guys na maging okay po yung battery po nila guys na lead acid po, or meron na po sila guys na ganito pero hindi po nila guys na alam po na gagawin para po mapanatili po yung battery po nila guys na lead acid, mapatagal po yung buhay. Pakashare din po ito mismong video sa mga hindi po nyo kakilala guys sa mga nakita po nyo guys na meron pong battery po na lead acid po na wala po ganito guys para po alam na po nila guys yung gagawin para po tamagal po yung buhay po nila guys. Pati na rin po sa hindi po yung kakilala guys na meron na pong voltmeter yung battery po nila guys sa lead acid pero hindi po nila alam gagawin para po tamagal po yung buhay po nila guys. Kapag sinare nyo ito mismong video nadami itong views, mas madami tayong natulungan na tao. Yun lang po, maraming salamat po, God bless po, ingat po kayo.